Nagpakita ng senyalis si ano. Aray ko! Ang dali! Si Maribik mga kasuilo. Hapon na, nung pagpastol ko ngayon ay nagwawala siya at meron siyang gustong puntahan. Ayan, hinihila ako. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Kung doon ba sa may lalaki. Kasi alam niya may lalaki din eh. Kapag lumiko, naglalandi nga ito. Oo. Ay talaga, kasunod si ano, Bik-Bik. Talaga hinihila ko mga kasuilo. So, siyempre itali ko muna dito. Kaya magpaalam muna tayo sa may-ari ng lalaking baka dito. Oh, ito lang muna. Grabe yung pagwawala niya eh. Saka hiyaw ng hiyaw. Oh, mababa ka sakali tayo mga kasuilo. Baka landi nga. Doon yung bahay na may-ari. Punta natin. Magpaalam. Ano? Yan, nasabihan na natin. Susunod na lang daw siya. Ayan yung kasabayan ni Bik-Bik oh. Pero matanda ito ng 1 buwan. Pati yun. Grabe oh. Ang daming, ang ingay ng mga palaka. Umulan kasi kanina ng malakas mga kasuilo. Naka-duty tayo kanina. Nakabaluktot lang tayo doon sa barangay hall kanina. Lakas ng ulan. Kaya ngayon nagsigawan ng mga tugak, palaka. Ano ang ingay no? Hapon na mga kasuilo, kaya napansin ko si Maribik, balisa siya. Baka nag-hit siya. Tingnan natin. Hindi ba ano ba? Nakakasta ba siya? Gandang area din eh oh. Dating palayan ito. Ngayon bakahan na. Ayan. Ngayon na kinuha na ni Jonas yung kanyang ganador. Tapos ito pala dating kambingan ito. Maraming kambing daw ito, hindi ko naabutan kasi nasa Pampanga ko nung nagkambingan sila. Marami daw. Nasa 50 yata or ganyan. Ganyan oh, maganda. Elevated ba? Tapos semento pa yung ano, poste. Kaso hindi sila nag-click yung kanilang mga kambing. Bininta daw. Hindi ko alam anong dahilan. Ganda oh. Sana ganyan yung ating kulungan. Pero oh, ganda pagka ano oh. Nakahang siya ba? Okay, tingnan natin. Laway-laway na karon. Oh. Baling ini nga na ganiha karon. Nabala na mo doon sa kala.
ang makaha. Pulukoy ka. Sawi mga kasulo. Ayaw niya magpakasta. Pero ang punterian niya, ayan o, ingay na ingay. So binigyan ako ng schedule ni Boss Jonas, ang may-ari ng lalaking baka. Obserbaran ko daw sa 20 maglandi ulit. So complete na to, bakuna kasi naka-purga na, naka-vitamins na, ready to breed ulit. So obserba lang ako nini. Kala ko magpapakasta na siya dahil nagwala siya. Tapos si Princess, nagkausap na kami ni Kuya Victor na talagang gagawin na yung plan B. Bebenta namin. Ay sayang ang panahon sa pag-alaga na walang nangyayaring produkto. Hoy, ikaw, naghahanap lang to ng mga kasama pala. Kaganda naman ng pastolera. Walang katabi. Ha? Walang katabi. Walang katabi? Hindi, kahit may katabi. Basta pangit lang yung katabi mo. Naabandon na yung palayan namin din ni Roger mga kasuelo. Ayan o. Hindi muna kami nag-ano din eh. Dahil kahit binili na ko ni Roger na tamnan ko kung gusto ko tamnan. Kasi si Roger nasa Pampanga na kay Boss Reds. So magpaliban muna ako ngayon season dahil nadala na ako nung nakaraang season. Hindi ako nakabawi ng gastos dito kasi naabutan ako ng tagtuyot, walang makuha na ng tubig. So nasayang lang yung binhi doon na aking sinaboy, hindi natamnan. So siguro ano na lang, season December, tag-ulan, doon na lang kami magtanim uli din eh. Sayang man pero talagang ganyan. Nadala na ako nung nakaraan. Tinraktor ko pa. Sayang yung aking pagod. Hindi man natamnan. Ang ending hindi natamnan. So nakapagtanim ako dyan. Konti lang, hindi rin natamnan lahat. So wala na. Pahiyang muna ako dito banda sa Lagsak area dahil ang problema dito tubig. So sa December yan, kasagsagan ng ulan, yan ang maganda itanim din eh. Nga pala, nandito kami sa bukid kasama si Andy, si Mrs. Nagpastol lang ang mga kambing namin. Nga pala, may nagtatanong sa lalaki. Ayan yung lalaki namin, hiram lang. Ayan o, sa DE yan, pero isa uli ko yan dun sa ating kasamahan sa Sunriser Farmers. Ayan, isa uli ko din yan. Dahil si Buang mga silo na kasama doon sa Nituro, sumama siya sa kanyang tatay, nadali din siya. Si Buang, sayang, yun sana yung ating pamalit na pambread. So hindi siya pinalad, nadali din. Sige lang, talagang ganyan. Siguro hindi para sa amin yun. Sige, anuhin ko muna yung mga bakal kalabaw, no? No? Sige, iwanan ko muna si Mrs. sandali din eh. Si Mrs. ang magbabantay. Kay may mga tanim may mga gulay na dito. Hindi katulad dati ba na kahit pabayaan lang pwede. Ngayon may mga tanim na sila. Kailangan natin bantayan.
Sige, kain ng kain niyo sila. Oh. Ang daming damo. Di rin mga kusilo. Si Andy, oh. Bantay sa lakay din siya. Siya yung nakaalalay. Hindi na sa amin sa bukid. Yan na lang ang aming kambing mga kusilo. Hindi muna ako talagang nagparami. Pero mga buntis na yung iba dyan. Kasi nakastahan dun. So may mga gusto kaming gawin sa aking magiging partner sa kambingan. So hindi muna ako aaksyon. Kasi mainit pang sitwasyon. Kailangan merong mapaglagyan talaga na permente. Kasi dyan banda, aalisin ko yung ano na yan, yung kambingan na dyan. Aalis ako dyan kasi may mga maligno dyan. So hahanap ako ng bagong spot, bagong pwesto. Doon ako magparami ulit ng kambing. So sa ngayon, habang di pa ako nakakita ng pwesto, kasi lilipat ko yung kambingan natin. Ilayo ko. May ano tayo, may magiging partner tayo soon. May mga plano kami mag-upgrade ng kambing, pero bago namin gawin yon ay kailangan talaga meron kaming mapaglagyan na safety, at hindi katulad dyan sa dati na may maligno dyan. Yan, katabi namin. Dati kasi okay lang eh. Nung dumami ng dumami, nag-iba yung ihip ng hangin mga swelo. So ako na lang po ang mag-adjust. So kahit pa paano po, mayroon pa naman. Ayan o, may mga ano natin dyan, mga kambing. Bawi na tayo, di ba? Ha? Bawi na tayo. Bawi na, no? Nakabawi naman kami ni Mrs. Bawing-bawi po talaga sa aming pinuhunan dito na 9 na piraso. So nakaano tayo, nakakuha ng sariling motor dahil sa kambing, at yung iba pa sa mga pangangailangan namin araw-araw nakakuha din kami dahil kasagsagan nun ng talagang naano natin, naparami ko yung kambing noon. Buwan-buwan halos na nagbebenta ako. Ngayon lang ako tumigil dahil nga na disgrasya si Toro. Yan yung ano eh, kasi hindi naman aanak yung kambing kung walang kakasta. Tsaka iba si Toro talaga. Ano siya, kahit 20 inahin, kayang-kaya niya. Pero siya ang nadali. At saka si Buang, talaga yung lalaki ang dinali na maligno. Sige lang. Iwanan ko muna si Darling dyan dahil anuhin ko muna yung bakat kalabaw. Meron pa akong anuhin. Puntahan muna natin yung ating mga baka at kalabaw. Oops. Tapos si Princess, yun nga, ano na namin, dispatchan na namin dahil hindi siya talaga pwedeng alagaan, lugi. So doon sa kambing mga silo ay naghihintay lang po kami ng tamang tiyempo. Kapag nakakita kami ng pwesto, saka po kami magpaparami ulit at mag-upgrade kami. Meron akong may sinend ng asakin ng picture ng mga upgraded na ng kambing na pwede namin gagamitin, i-mix namin dyan. Ay meron tayong partner sa pagkakambing. So sa ngayon hindi ko muna sasabihin kung sino dahil wala pa namang ito kasiguraduhan. Hanap muna kami ng pwesto na mapaglagyan, yung makagalaw talaga tayo na maayos ba, walang maligno. Maligno. Sige, yan, dito muna tayo sa ang Maribik at Bikbik.
So, bukas ang schedule ni Bik sa bakuna, purga at vitamins. Tusukan natin. So, ako na lang ang gagawa kasi hindi ko pina-inject nung nakaraan nung pumunta dito yung mga taga City Agriculture. Nanghingi na lang ako sa kanila ng medisina para ito tusok nila doon. Pati mga kambing, yan ang ating schedule bukas. O, ayan siya. So, pinractice ko na si Bik. Tinali ko na siya sa tali ng kanyang nanay. Yan. Pero, ano yan, yung tali niya, pwede siyang pumunta doon. Ganon-ganon lang yung tali niya. Hindi siya fix doon. Yan. Ang daming damo. Tsaka wala namang mapapuluputan. Hindi naman sila mapapalupot din eh. Dito yung kanilang area. Ang baba niyan ay ilog. Yan. Yun know? Si Bik at si Maribek, kompleto na yan ng bakuna. Kahapon nga eh. Akala ko naglandi. Pero malapit na naglandi ito. Okay. Punta tayo kay Princess. Ganda ng spot nila din eh oh. Yan ito rin, palayan to, kaso hindi nila tatamnan pa. Pahiyang muna sila kasi nung nakaraan nalugi din yung may-ari din eh. Nasunog lang dahil walang tubig. Wala din supply din eh. Sige. Yan muna kayo ha. Malaki na si Bik. 4 months na siya. Si Claudia naman mga suelo ay may posibilidad na mabuntis siya. Kasi hiyang siya sa kasta eh, nakastahan yun. 2 beses na ayon pero hindi na pasok na nagpertel. Dahil nga nung pinagbilhan natin ay kasta lang yun. Pinakasta natin, malamang may posibilidad na mabuntis. Kasi nanganak na siya eh. Si Momo, si Princess talaga yung problema. Dahil hanggang ngayon, wala. Oops. Pagpapasto lang ng alaga mga silo. Exercise na. Ganda ng area oh. Wow. Green na green ang paligid. Si Jason nasa taas. Si Victoria nasa taas din. Okay. Malaki ang ating mapagpastulan. Kahit wala tayong sarili lupa. Dahil may mga kaibigan tayo na nag-offer na pastulan yung kanilang mga lupa. Para nasa ganun ay hindi magiging jungle. Masukal. Diba? Yan ang advantage sa maraming kaibigan. Okay. Punta tayo sa kabila. Ang ganda talaga. Ganda ng tindig. Kaso may diferensya nga lang. Ganda ng ni Princess oh. Tabang-taba. Ayan. For sale na to, for sale. Pwedeng swap sa baka. Yan o, shout out sa mga naghahanap ng baka dyan sa baybay. Baka may nanonood sa atin ng taga-baybay. Ito yung ating baka o. Solid. Ang issue lang nito ay menopause. Menopause na. Ayaw mabuntis. Yan lang ang issue niya. Pero katawan, check. Bilog. Check na check. Oh. Ganda, gandang baka talaga. Malapit na maglandi ito. Ayan o, naglalaway-laway na. Hindi ko na anuhin yan. Dahil masasayang lang yung panahon. Dito tayo na buntis. Buntis! Busog na siya o. Aba, alam niya ah. Si Victoria ay buntis. Yan, sigurado na to buntis kasi namamaga yung kanyang dede. Okay, lipat natin. Daming damo oh. Tara. Tara. Ha?
Si Jason nandun na, nilipat ko na. Nandun na sa ano. Sa kabila. Si Victoria po mga sulo, maliit lang siya na kalabaw kasi yung kanyang nanay kasi noon ay kinukuha na ng gatas. Kaya maliit siya. Pero ano siya, pure na siya. Pure buffalo. Kaso maliit nga lang dahil nga ano, kulang siya sa gatas, no, maliit pa siya. Kasi yung kanyang nanay kinukuha na ng gatas. Ayan o. Kumpirmado na itong buntis. Ayan o, namamaga na o. Ayan, shoutout kang Kuya Victor. Meron kaming ano, naghula-hula lang kami yung dalawa ni Kuya Victor. Yung sa kanya, buntis daw to ng 2 buwan. Estimate niya. Tapos yung sa akin, estimate ko ay 5. So, haka-haka lang namin dalawa ni Kuya Victor ito. Malalaman ito kapag magluwal na siya ng baby. Dahil 11 months ang kalabaw to 12 kapag first time. Pero kadalasan ano talaga 11 months bago manganak. Wala kaming idea kasi kung kailan ito ang target na manganak siya. Kasi hindi namin alam kung anong buwan siya nakastahan. Hindi ko rin na tsempohan na nakita. Nakita ko lang na namamaga na yung kanyang dede. So may nagsabi din na buntis ito. Pero maliit lang siya. Pero okay lang yan dahil native naman yung nagkasta sa kanya. Delikado kapag AI. Dahil kung kapag AI, malamang buffalo ang ikakarga. Ayan o, ang dede niya o. Buffalo yung ikakarga, malaking sukat, mahirapan sa mga anak kung sakasakali. Pero native lang, si Clark ang nagkasta or si Jason ba, so native lang sila, okay lang. Ano, daming damo na makain niya oh. Ayos, okay na ako mga swelo. Naikutan na natin yung dalawa. Si mama ang naglipat nandun lang sa banda sa amin, si Momo at saka si Claudia. Balik siya sila sa pisto dahil makapal na ang damo doon. At saka kung nakukunin, dali natin dito kapag kalbo na yun doon. Malawak pa yung ating paglagyan mga silo. Hindi sa atin to yung nakikita nyo po, hindi sa akin yan. Pinapastolan sa akin. Yung mga may-ari nito wala mga alaga, so inoper nila para ma-maintain yung hindi talaga tutubuan ng damo, talaga makapal. Okay, maliban lang dun banda, ayaw ko dun, may maligno. Tapos tuwing gabi mga silo, niro-robing ko dito. Nagro-robing ako tuwing gabi. Sine-check natin yung mga alaga. Tapos meron namang tanod din na nagro-robing dito mga silo. Gabi-gabi yan. Nag-iikot. Na! Tingnan uy! Ano ba siya? Hindi na ang mga taga-bukid. Tapos na sila sa mga obligasyon. Bukas ulit. Kasi na. Sa aming mga alagang hayop. Nang sa MJ. Yeah.